scammers. Yun. Tips for fresh graduate college employees. What's up mga kapilots? Isa ka ba sa mga fresh graduate na employed na ngayon? Patapusin mo ang video na ito at alam kong kapupulutan mo ng aral. Ako nga pala si Christine, isang full-time employee at may 4 years ng experience sa entrepreneurship na hanggang ngayon ay sumusubok pa rin makapag-establish ng aking sariling negosyo. Bago po pala tayo magpatuloy ay gusto ko po munang i-share sa inyo ang isa kong karanasan kung paano ako nakapag-enroll sa aking master's degree. After ko kasi makagraduate sa kolehiyo at the age of 20, meron akong pakiramdam na parang kulang ako sa skills. Yung pakiramdam na hindi ko alam kung tatanggapin ba ako ng mga malalaking company or ng malalaking industriya or kung meron mang tatanggap sa akin sa industry. Kasi nga nag-OJT ako sa isang government institution. Nakaramdam ako ng mga emotions na yon siguro dahil sa pressure. Kasi nung nakaraan, nakwento ko na sa inyo na nabigyan ako ng opportunity makagraduate with flying colors. Pero dahil sa pressures, ay nakaramdam ako na kulang pa rin at hindi sapat pa rin yung natutunan ko in college. Kaya nung mabigyan ako ng opportunity na makapasok sa isang government institution, ay nag-decide ako na mag-aral muli. Ang gusto ko sanang kunin ay diploma in teaching kasi gusto kong magturo. Ngunit dahil sa guidance na isa kong professor nung college, ay nag-enroll ako sa vertically aligned sa aking undergraduate na kurso. Pero ang main goal ko noon ay gusto ko lang matuto, madagdagan ang aking learnings at knowledge at gusto mag-grow. Nag-enroll ako sa graduate school bilang isa sa pinakabatang estudyante, 20 years old. Yung mga kaklase ko ay may mga edad na rin yung iba at yung mga experience nila sobrang malalaki na at ang purpose ng pagpasok lang nila sa grad school ay for promotion. Dahil sa decision ko na mag-enroll ay naka-receive ako ng judgment mula sa tao sa paligid ko na kesyo daw nag-enroll ako sa grad school na bata pa ay gusto ko daw po ma-promote ng maaga. Yun yung sabi nila. Hindi ko naman alam noon na pag nag-enroll ka ng graduate school ay yung mga kasama mo doon na mag-enroll ay for promotion yung reasons nila. Hindi naman pumasok sa isip ko yon. Para sa iba ay nagmamadali daw ako na ma-promote. Dahil doon, nawalan ako ng gana na magpatuloy sa pag-aaral. Tinapos ko yung academic requirements, pero sa pre-oral, medyo natagalan ako. Hindi pa to alam ng pamilya ko. Yung totoo talaga is nawalan talaga ako ng gana dahil sa discouragement na natanggap ko sa mga kasamahan ko din noon. Kaya ang ginawa ko nung frustrated ako noon at discouraged, ang ginawa ko yung budget, yung fund na inilaan ko for my grad school ay ininvest ko sa entrepreneurship, sa negosyo. Sumubok ako ng mga negosyo gaya ng online selling, ng poultry, maliit lang. Nag-try and try lang ako. Ang na-experience ko naman sa business side, nung sumubok ako, naka-encounter naman ako ng maraming scammers. Yun. Papatanong na lang dati ako sa sarili ko, bakit? What's wrong? Na-realize ko na may mali talaga akong decision dati. At yun ay yung
pinakinggan ko yung mga negative na sinasabi ng mga tao. Nakapagbigay lang ng discouragement sa akin. So, yun yung isa sa mali ko dati na nakinig ako sa negative things at naging coward ako. So, sabi ko, yun pala yung ano nyo yun pala yung iniisip nyo sa akin, yun pala yung judgment nyo sa akin eh. Eh di sa inyo na. Yun yung hindi magandang desisyon na ginawa ko. Yung naging coward ako, hindi ko hinarap, hindi ko pinaglaban yung sarili ko. Dati, nakinig ako sa ibang tao, sa judgment nila. So yun yung na-learn ko sa experience ko na yun. Sa ngayon, pinapasalamatan ko din yung mga tao na yun. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako nagkaroon ng gigil na i-prove yung sarili ko sa ibang bagay. So parang hindi ko pinush yung sarili ko sa place na yon. Instead, gumawa ako ng ibang bagay, nagtry ako ng ibang bagay, at doon ko na-discover na oo nga pala, mas gusto ko to. Mas may impact dito. Or mas fulfilling ang tinatrabaho ko ngayon. So nagpapasalamat pa rin naman ako sa kanila dahil sa nangyari na yon, dahil sa discouragement na binigay nila. Kung iisipin man, may mali naman talaga ako doon na nakinig ako. So, isa yun sa mga unforgettable learnings na natutunan ko sa aking 7 years na experience sa employment. At dahil dyan, ito ang mga tips ko para sa mga fresh graduate employees. Number 1, always mag-invest para sa iyong growth, additional knowledge, and skills. Mag-invest ka muna talaga sa sarili mo. Ang sweldo na ma-receive mo sa iyong employment ay hati-hatiin mo ito at maglaan ka ng fund para sa iyong growth. I-invest mo ang sweldo mo sa iyong sarili. Umattend ka ng mga free seminars, free trainings, kahit free yan, may mga expenses ka dyan like pamasahe. So, invest mo dyan sa mga gatherings or mas mabuti na mag-invest ka ng konti na sumubok ng sarili mong negosyo. Ang pinaka-epektibo para magkaroon ka ng growth ay sumali ka sa mga community na may value. Mag-select ka ng mga community na related sa iyong passion, sa iyong hilig, at mag-join ka doon para makakuha ka ng mga ideas. Mag-observe ka doon, pag-aralan mo, at i-apply mo yung tips na makukuha mo doon para sa sarili mo. Ang pangalawa ay dapat meron kang teachable heart. Huwag kang maging close-minded. Maging open ka sa mga tao, sa mga leaders, mga visionary leaders, sa mga mentors. Maging open ka sa kanilang opinions and ideas. So, huwag ka lang matakot na baka ma-brainwash ka or baka maturuan ka ng mali. Kasi, by the end of the day, as you observe them, lalabas din naman yung tunay nilang personality. Agad-agad, hindi mo talaga makikita yan. Pero, as time goes by, makikita mo kung anong klaseng tao sila, kung consistent ba sila, kung nagme-mentor lang ba sila dahil may malaki silang makukuha sa'yo or magagamit ka nila. So, you will discover it along the way. Kung sino ba yung totoong mentor at leaders. Pero bigyan natin sila ng pagkakataon at maging bukas tayo, maging open-minded tayo sa kanilang opinions at ideas. At lalong-lalo na para sa kanilang visions. Meron naman tayong
wisdom para malaman kung tama ba o hindi yung ginagawa nila. So may choice pa rin naman tayo if we will continue to follow that person or wala na, cut off na. At pangatlo, sabi nga ni Jack Ma, at the age of 20 to 30, follow a good boss. Panalangin mo na makahanap ka ng mabuting boss at makapasok ka sa isang mabuting company. At kung alam ko lang na yung papupuntahan ko ay entrepreneurship, gusto ko sanang pumasok sa isang company na maliit pa lang, na hindi pa established, hindi pa malaki ang organizational structure. Kasi ito yung pagkakataon na mas madali kong ma-observe lahat. Kung ano yung ginagawa ng owner, ano yung ginagawa ng HR, ano yung ginagawa ng sales, marketing, finance. Gusto kong matutunan yon. Pero nabigyan ako ng pagkakataon na matutunan at makita lahat ng yon nung nag-execute na kami ng maliit na negosyo. Nung nakasali ako sa business ng klase ko. So doon ko nakita, doon ko na-observe, doon ako na-expose sa sales, marketing, finance, admin task, at iba pang field. So, mapalad pa rin ako na naka-experience at natutunan ko yon, nakita ko yon, yung situation. Bilang isang young professional, ang kalaban natin dito ay yung mga taong mapanlamang. Yung manggagamit, pag nalaman nila na hindi ka pasok sa standard ng group nila o hindi ka nakikisama sa group nila, ituturing kang walang kwenta. Bilang isang young professional, instead na tulungan ka na magkaroon ng self-confidence, kasi wala kang experience konti pa lang yung experience mo. Instead na tulungan ka, pag nalaman nilang hindi ka bagay sa group nila, they will treat you like a trash. Masakit man, pero yun yung realidad ng buhay. Imagine, hired ka dyan, pero wala kang ambag sa grupo nila. So it is better na mag-hire sila ng tao na kaya silang tulungan. Bakit ka nila tutulungan? You are not part of their group. So lalabas sila, iinom, pero ayaw mong sumama. So tatawagin kang KJ or madamot ka kasi hindi ka mag-contribute para sa banding ninyo. So yun yung mga tao na makakasira sa ating peace sa employment. Nagiging seryoso na yung usapan natin. Very heavy talaga. It came from my real world experience. Naranasan ko kasi yun. Pero isa yun sa parte ng buhay ko na nagpatatag sa akin. So sa ngayon, alam nyo naman or nakikita nyo naman yung iba kong journey. Nasi-share ko din naman yun sa internet. At patuloy kong ibabahagi yun sa inyo. Lalo na sa inyo, mga young professionals, mga fresh graduates, sa college man o sa senior high school. Huwag kang sumuko, lumaban ka lang. Or kahit anumang stages ng life mo ngayon, kahit na working student ka pa lang, or kahit batang-bata ka pa, na-experience mo na yon, yung hardship ng buhay, huwag kang mag-alala. May mga tao na ramdam ka. Makaka-relate sila sa'yo. Huwag kang sumuko.
sa early stage pa lang yan ng buhay mo. Hayaan mo, time will come, madadagdagan yung age mo, yung experience mo dito sa life, dito sa mundo, at makakaya mo din dyan. So lahat tayo dumadaan dyan. Madami pa tayong mararanasan. Madami pa tayong madi-discover. So, laban lang, bumangon lang, mag-execute, at wag kang matakot i-share yung journey mo. Even though some people will judge you, but if you are determined enough to continue what you really wanna do, ay wag mo na silang intindihin. Sa naranasan ko kasi nagpa-apekto ako dati sa early stage ng buhay ko nagpa-apekto ako noon. Sumakit yung puso ko. Nagtampo ako. Sinukuan ko. So kayo mga young professionals, pag may opportunity at ramdam nyo na para sa inyo yan, huwag nyong sukuan. Get it? Or, huwag nyong sukuan. Anihin nyo yung para sa inyo. Lalo na pag deserving kayo sa bagay na yan. Huwag nyo nang ibigay sa iba. Clear? At kung natuwa kayo or na-empowered kayo sa topic natin ngayon, I am inviting you to join our community, the Passionate Founders Group. Ipapakilala kita doon sa mga passionate founders na nauna nang nagsakripisyo, nag-execute at tumatrabaho ng tama para makatulong sa ating bansa. At gusto ko na rin sanang humingi sa inyo ng konting pabor. Kung natuwa kayo at nag-resonate ang video na ito or tumago sa puso nyo, I am inviting you all to please subscribe sa aking YouTube channel na Christine Joy P. Sumpia. At dun ko po ina-upload yung mga video katulad nito at para matulungan po ako na mas marami pa tayong ma-reach out, especially ng mga young professionals na kakaranas ng ganitong experience. Huwag po kayong mag-alala, ramdam ko po kayo, naintindihan ko po kayo. Yan po. Huwag po nating kalimutan na creativity helps us to solve problems. Kaya huwag po tayong huminto sa pag-create ng create para matulungan ang ating bansa. Hanggang sa next video, maraming salamat po. Bye-bye!